Napansin mo na ba kung paano may ilang tao na tila laging nauuna sa laro kahit hindi pagising ang buong mundo? Hindi ito dahil sa swerte o talento, ito ay dahil sa ritual. Tahimik at paulit-ulit na mga desisyon ito na kadalasang hindi pinapansin ng karamihan, lalo na sa unang oras ng araw, ang kapangyarihan ng iyong umaga. Ang umaga mo ay hindi lang simula ng araw. Ito rin ang simula mo, ang iyong pag-iisip, enerhiya at direksyon. Kapag sinayang mo ang sagradong sandaling iyon, hindi lang oras ang nawawala, kundi pati na rin ang momentum mo. Alam ito ng mga Stoic. Itinuro nila na ang unang kilos sa bawat araw ay dapat gawin ng may buong kamalayan, hindi magulo, hindi distracted, hindi padalos-dalos habang kalahating gising. Ito ay tungkol sa presensya, disiplina at layunin. Kaya kung handa ka ng tigilan ang pag-anod sa umaga at simulan itong ariin, nasa tamang lugar ka. At kung gusto mo ang ganitong klaseng nilalaman, may isang simpleng paraan para suportahan ang channel. Pindutin mo lang ang subscribe button. Tara, simulan na natin. Routine o ritual, ang epekto ng alon. May mga taong tawag dito ay routine, habang ang iba ay ritual. Ano man ang itawag mo rito, hindi maikakaila na kung paano mo simulan ang iyong umaga ay may epekto sa lahat ng susunod. At ang alon na iyon, maaari itong magdala ng kaayusan o kaguluhan, linaw o kalituhan, lakas o hiwa-hiwalay na enerhiya. Karamihan sa atin, hindi namamalayan kung gaano kalaki ang kapangyarihang taglay ng unang ilang minuto matapos imulat ang mga mata. Bumabangon tayo, kinukuha agad ang cellphone at hinahayaan nating pumasok ang mundo bago pa natin makausap ang sarili natin. Pero ang unang mga sandali ay hindi lang tungkol sa pagbangon sa kama. Ito ay tungkol sa pagdedesisyon kung sino ang may control. Ikaw ba o ang autopilot mo, ang domino effect ng iyong umaga? Isipin mong parang hanay ng domino ang umaga mo. Ang unang piraso, kung paano ka gumising, anong mga iniisip ang pinapapasok mo, kung paano ka kikilos o hindi, ang magsisimula ng lahat. Kapag itinulak mo ang unang domino na iyon ng may presensya at layunin, nakakabuo ka ng momentum na dadalhin ka sa trabaho, sa mga relasyon at sa tamang pag-iisip. Pero kung ang unang domino ay nahulog ng hindi sinasadya, nag-snooze ka, kinuha agad ang phone o nag-scroll ng walang isip, nagsimula ka ng chain reaction na mahirap pigilan. Maghapon ka ng naghahabol imbes na namumuno. Sinaunang karunungan para sa makabagong umaga, isinulat ni Marcus Aurelius, ang Romanong emperador at Stoic na pilosopo. Kapag ikaw ay bumangon sa umaga, isipin mong isang pribilehiyo ang maging buhay, ang makapag-isip, makaramdam at magmahal. Hindi ito basta poetic na salita. Ito ay isang kasanayan, isang paalala na mahalaga ang iyong unang iniisip. Kung ang isipan mo ay agad ginulo ng balita, mensahe at distractions bago mo pa man maipatong ang mga paa sa sahig, paano mo aasahang malalampasan ang araw ng may linaw? At hindi lang mga Stoic ang nagsabi nito. Si Carl Jung, ang ama ng analytical psychology, ay nagsabing, hanggang hindi mo ginagawa ang hindi mo alam na alam mo, iyon ang magdidikta ng buhay mo at tatawagin mo itong tadhana. Karamihan sa ating mga umaga ay kontrolado ng mga walang malay na gawi. Hindi natin sila pinipili, namamanan natin sila mula kahapon. Pero sa sandaling huminto ka, huminga, at piliing isunod ang susunod na galaw ng may kamalayan, doon ka nagsisimulang mabuhay ng may layunin, hindi pabalik-balik lang. Gawi ang bumubuo ng kadakilaan. Naniniwala si Aristotle na ang kahusayan ay hindi isang kilos, kundi isang gawi. Ibig sabihin, ang kadakilaan mo ay hindi nagtatago sa hinaharap na tagumpay. Ito ay unti-unting nabubuo sa tahimik na mga desisyong walang nakakakita.
Kabilang dito kung pipindutin mo ang snooze o babangon ka, kung mag-scroll ka ng walang tigil o mananahimik ka muna. Ang mga maliliit at paulit-ulit na kilos na ito ang bumubuo ng pagkatao mo. Nagiging ikaw ang ginagawa mo ng palagian, hindi ang iniisip mong gagawin. Kaya ito ang tanong, ano ang pinakaunang binibigyan mo ng enerhiya sa umaga? Ito ba ay reaksyon lang o sadyang pinili? Ito ba ay nagpapakalma sa iyo o nagpapabilis? Hinahatak ka ba nito palapit sa gusto mong maging ikaw o palayo? Ang pag-aari sa simula ay pag-aari sa araw. Sabi ni Plato, ang simula ang pinakamahalagang bahagi ng gawain. Gamit ito sa sining, sa buhay, at lalo na sa araw mo. Kapag inangkin mo ang simula mo, inangkin mo ang ritmo mo. Huwag mong simulan ang araw sa pagre-react. Simulan mo ito sa pagpili. Piliin mong huminto, huminga, at pamunuan ang araw mo imbes na habulin ito. Dahil ang unang galaw mo sa umaga ay hindi lang basta pagising. Ito ay paggising ng may direksyon. At kapag nagawa mo ito, kahit isang beses lang, mararamdaman mo ang pagbabago. Maintindihan mong hindi ka biktima ng gawi mo at hindi ka nakakulong sa paulit-ulit na siklo. May kakayahan kang itakda ang tono, hugisin ang enerhiya mo at piliin kung anong pakiramdam ang dadalhin ng araw bago pa man ito magsimula. Ang laban sa alarm clock. May mga laban na tahimik. Nangyayari sila sa dilim bago pa sumikat ang araw habang walang nakakakita. At isa sa pinakamalaki ay ang laban mo sa alarm clock mo. Madaling ipagkibit balikat, 5 minuto pa, okay lang yan. Pero ang totoo, mas malaki ang bigat ng sandaling iyon kaysa inaakala natin. Dahil hindi lang ito tungkol sa pahinga, ito ay tungkol sa pagtutol. At kapag pinindot mo ang snooze, hindi mo lang ipinagpapaliban ang araw mo, ipinagpapaliban mo ang sarili mo. Sa tuwing tatalikod ka at pipindutin ang snooze, nagpapadala ka ng banayad pero makapangyarihang mensahe sa isip mo. Hindi pa ako handa. Mamaya ko nahaharapin ang buhay. Parang maliit lang, parang walang epekto. Pero sa pagdaan ng panahon, ang munting pag-iwas na yan ay nagiging gawi. At ang gawi ay nagiging kwento. Isang tahimik na kwento na nagsasabing, hindi ko tinatapos ang sinimulan ko. Ang panganib ng pagganod sa ginhawa. Binala na tayo ng mga Stoic tungkol dito, ang panganib ng pagganod sa ginhawa. Isinulat ni Marcus Aurelius sa Bukang Liwayway, kapag nahihirapan kang bumangon sa kama, sabihin mo sa sarili mo, babangon ako upang gampanan ang tungkulin ko bilang tao. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kaginhawahan, kundi sa pagtapak sa layunin. Ang disiplina, kung ganoon, ay hindi isang malupit na tagapamahala. Isa itong pintuan patungo sa kalayaan. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa sarili, kundi sa pagpapakita sa sarili, kahit sa pinakamaliit na paraan, na ikaw ay isang taong tumatayo. Lalo na sa oras na hindi ito madali. Lalo na kapag kabaligtaran ang sinasabi ng emosyon mo. Ang pagharap sa anino dito pumapasok ang psikolohiya. Tinalakay ni Carl Jung ang anino, ang mga bahagi ng sarili nating iniiwasan. Sa mga unang oras ng umaga, kapag pinili nating mag-snooze kaysa bumangon, madalas hindi lang lamig ang iniiwasan natin. Iniiwasan natin ang pagsusumikap, ang pagkikiskisan, ang paglago. Pero ang tanging paraan para liwanagan ang anino ay ang harapin ito, ang lumapit dito, hindi layuan. At kung minsan, ang ibig sabihin nito ay gumawa ng isang bagay na parehong simple at mahirap. Ang bumangon sa oras na sinabi mong babangon ka. Sabi ni Socrates, ang buhay na hindi sinusuri ay hindi karapat-dapat ipamuhay. At ito ay totoo rin dito. Kapag hindi natin sinusuri ang ating mga gawi, nahuhulog tayo sa kanila nang walang kamalayan. At wala nang mas nagpapabulag sa atin kaysa sa buhay na naka-autopilot. Yung tipong laging late gumising,
laging nagmamadali at laging humihingi ng paumanhin sa araw kahit hindi pa ito nagsisimula. Pero sa oras na piliin mong salubungin ang umaga ng buong tapang nang walang pagkaantala, may nababago. Ang sandaling iyon ay nagiging mensahe. Hindi ko na ipinagpapaliban ang sarili kong paglago. Pagkakaayon, dito naninirahan ang tunay na lakas. Itinuro ni Plato na ang kaluluwa ay hinihila ng tatlong puwersa: rason, diwa, at pagnanasa. Ang pagpindot ng snooze, yan ang pagnanasa na hinihila kang pabalik sa ginhawa. Pero ang bumangon kahit mahirap, yan ang rason at diwa na nagtutulungan. Yan ang pagkakaayon, at sa pagkakaayon, naninirahan ang tunay na lakas. May isang praktikal na mungkahi. Mamayang gabi, ilagay mo ang alarm clock sa kabilang bahagi ng kwarto. Para bukas kapag tumunog ito, kailangan mong tumayo. At kapag tumayo ka, huwag kang magmadali. Huwag munang kunin ang phone mo. Huminga ka lang, tumayo ka. Hayaan mong magising ang katawan mo bago pa magising ang mundo. At sabihin mo sa sarili mo, malakas o tahimik, tumatayo ako kahit mahirap. Dahil hindi lang ito tungkol sa paggising. Ito ay tungkol sa pagiging uri ng taong tinutupad ang pangako. Kahit yung maliliit, yung tahimik, yung walang ibang nakakakita. At kapag araw-araw mong binubuo ang tiwalang yan sa sarili mo, nagsisimula kang maglakad ng iba, mag-isip ng iba, at mamuhay ng iba. Ang kapangyarihan ng maliliit na pagpili. May kakaibang lakas ang unang ginagawa mo pagkagising. Parang wala lang, kasi kalahating gising ka pa, walang nakatingin, at hindi pa naman talaga nagsisimula ang araw mo. Pero ang unang pagpili, kung ano ang gagawin mo sa mga kamay mo, sa atensyon mo, sa enerhiya mo, may bigat ito. Hinuhubog nito kung paano haharapin ng isipan mo ang buong araw. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ang isang simpleng gawain tulad ng pagtupi ng kumot ay hindi lang tungkol sa kaayusan. Ito ay pagsasanay sa isip mong tapusin ang sinimulan. Naniniwala ang mga Stoic sa pagsisimula ng araw na may layunin. Sabi ni Seneca, ang lahat ng pagsusumikap mo ay dapat may tinutumbok na layunin. Maaring maliit lang ang paggawa ng kama, pero isa itong sadyang kilos. Maliit, oo, pero may bigat. Sinasabi nito sa isipan mo, mahalaga ang espasyong ito. Mahalaga ang sandaling ito. Ako ang may kontrol sa susunod na mangyayari. Hindi lang ito routine. Ito ay disenyo. Ang dopamine ng pagtatapos. Pag-usapan natin sandali ang psikolohiya. Kapag nakatapos ka ng kahit anong gawain, kahit gaano kaliit, naglalabas ang utak mo ng dopamine. Hindi ito tungkol sa laki ng gawain. Ito ay tungkol sa pagtapos. Ang pakiramdam na nagawa ko ito ay lumilikha ng momentum. Hindi naghihintay ang isipan ng malalaking tagumpay para maramdamang accomplished. Tumutugon ito sa consistency ng mga tagumpay, maliit man o malaki. At kapag sinimulan mo ang araw mo sa paggawa, hindi lang sa pagpaplano o pangako, nagtatakda ka ng tono, hindi ng pagkaantala kundi ng aksyon. Ngayon, isipin mo ang espasyo mo. Ang kapaligiran mo ay hindi neutral. Palagi itong nagpapadala ng signal sa subconscious mo. Kapag ang una mong nakita sa paggising ay isang magulong kwarto, ang gulong iyon ay umaalingaw-ngaw din sa isipan mo. Ang distraction ay nanganganak ng distraction. Pero kung maglalaan ka ng 30 segundo para ayusin ang kumot mo, tapikin ang unan, at bigyang kaayusan ang isang sulok ng mundo mo, may nababago sa loob mo. Nalikha mo ang isang sandali ng katahimikan, ng payapang kontrol na umaabot sa lahat ng iba pang bahagi ng araw mo. Muling sinabi ni Socrates, ang simula ang pinakamahalagang bahagi ng gawain. Madaling tumutok sa malalaking layunin, ang karera na gusto mo, ang mga gawi na nais mong itaguyod,
ang mga relasyon na nais mong ayusin. Pero wala ni isa diyan ang nagsisimula sa tuktok. Lahat iyan nagsisimula sa pinakamaliit na bagay, yung mga tila walang halaga, yung mga gusto mong laktawan, at gayon paman. Diyan mismo nabubuo ang pagkatao. Kapag inayos mo ang kama mo, hindi ka lang naglilinis, pinatitibay mo ang isang pamantayan. Para kang nagsasabing, ito ako. Pinanagutan ko ang espasyo ko. Pinapahalagahan ko ang bawat bagay na nahahawakan ko. Isa itong pagbabago sa pananaw, ang lakas ng layunin. At ang maganda rito, hindi mo kailangan ng permiso, hindi mo kailangan ng inspirasyon. Ang kailangan mo lang ay magpasya na ang kapaligiran mo ay refleksyon ng mga pagpapahalaga mo, hindi ng katamaran o dahilan. Naniniwala si Plato na ang kaayusan sa kaluluwa ay may kaugnayan sa kaayusan sa mundo. At tama siya. Kapag lumikha ka ng kaayusan sa panlabas, kahit sa maliit na paraan, bumababa ang ingay sa isipan. Hindi ka na lang basta tumutugon, nangunguna ka. At ang ganitong uri ng pamumuno ay hindi kailangang maging maingay o magarbo. Maaring tahimik lang, gaya ng isang maayos na kama at malinaw na isipan. Kaya bukas ng umaga, sandali lang, bago ka sumabak sa gulo, bago mo kunin ang cellphone mo, bago may humingi ng kahit ano sa'yo, bumalik ka sa mga batayan. Magsimula sa kaayusan, magsimula sa presensya, magsimula sa pasya na tapusin ang isang bagay, hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Dahil sa mundong mabilis ang takbo at tila ginagantimpalaan ang pagkapuno ng isip, ang pag-aayos ng kama ay paraan para bumagal sandali at sabihing, ako ang may kontrol dito. At kapag ganito ka nagsimula, may linaw, may katahimikan, may intensyon, hindi mo lang inaayos ang paligid mo, pagtatanim ng kabutihang loob sa sarili. Nakakatuwang isipin kung gaano kadali para sa atin na maging mabait sa iba, pero hirap tayong ibigay kahit kapiraso nito sa sarili natin. Kayang-kaya nating palakpakan ang kaibigan, magpadala ng heart emoji sa post ng kakilala o sabihing, ang galing mo sa iba. Pero pag tayo na ang nasa harap ng salamin, biglang iba ang tono. Biglang may paghusga, kritisismo, katahimikan. Karamihan sa mga tao, nagsisimula ang araw na emotionally depleted na hindi dahil sa mundo, kundi dahil sa paraan ng pakikipag-usap nila sa sarili nila bago pa man magsimula ang araw. Nasa kultura tayong sinanay na hintayin ang validation mula sa labas. Isang like, papuri, email o text. Pero kapag walang dumating, anong nangyayari sa self-worth mo? Kumukupas, lumiliit. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil ibinigay mo ang kapangyarihan sa iba. Iyan ang bitag. At ang solusyon, nakakagulat sa pagiging simple, pero matapang, magsimula sa pagharap sa sarili. Literal, mirror high five, isang matapang na gawi. Ipinakilala ni Mel Robbins ang tinatawag na mirror high five. Oo, parang nakakatawa, awkward sa simula. Pero may ginagawa itong sobrang kailangan natin, ibalik ang suporta na nagmumula sa loob. Dahil ang totoo, kasama mo ang sarili mo 24/7. At ang relasyon mo sa refleksyon mo, iyan ang isa sa pinakamahalaga sa buong buhay mo. Dito pumapasok ang karunungan ng mga Stoic. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay kinukulayan ng kulay ng mga iniisip nito. Kaya kung ang una mong iniisip tuwing umaga ay pagdududa, panghihinayang o hiya, anong dala mo sa buong araw? Pero kung ang una mong mensahe ay, proud ako sa'yo na bumangon ka, o kahit kaya natin to, nag-iiba ang tono. Hindi ito tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Ito ay tungkol sa pagsisimula ng araw na may mensaheng nagtatayo, hindi nagwawasak. Si Carl Jung, ama ng analytical psychology, ay naniniwala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap sa kabuuan ng ating pagkatao, hindi sa pagtanggi rito.
Ibig sabihin, ang refleksyon mo ay hindi dapat kaaway, dapat kakampi. Hindi dapat lugar ng kritisismo ang salamin, kundi checkpoint. Isang espasyo kung saan nagche-check-in ka, hindi nagdi-disconnect. At kung iisipin mo, ang salamin lang ang lugar kung saan makakaharap mo ang tunay mong sarili. Walang filter, walang role, walang distraction. Ikaw lang, totoo, tapat, tao. Talunin ang sarili, araw-araw. Sabi ni Plato, ang unang at pinakadakilang tagumpay ay ang talunin ang sarili. At dito nagsisimula yon. Hindi sa isang ingranding tagumpay, hindi sa papuri ng iba, kundi sa tahimik na sandaling tumingin ka sa sarili mo sa salamin at pinili mong maging sariling kakampi. Kaya ito ang gawin mo. Bukas ng umaga, bago mo hawakan ang cellphone mo, bago pumasok ang ingay, lumapit ka sa salamin. Tumayo ka ng tuwid. Hindi mo kailangan ng speech. Hindi mo kailangan maging perpekto. Tumingin ka lang sa sarili mo at iabot ang kamay para sa isang simpleng high five. Baka awkward, baka parang tanga. Ayos lang yan. Gawin mo pa rin. Ang pagkailang, senyales yan na gumagawa ka ng isang bagay na bago pero mahalaga. Itinuro ni Aristotle na tayo ay nagiging kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa at ang pagpapalakas ng loob ay hindi naiiba. Kapag paulit-ulit mong sinasanay ang sarili mong kausapin ng may respeto, magiging natural ito. Unti-unti, maniniwala rin ang utak mo. Oo nga, baka nga karapat dapat akong ipaglaban. Kaya bukas, i-high five mo ang sarili mo. Hindi para magpasikat, hindi para sa iba, kundi para sa koneksyon, para sa lakas, para sa tahimik, pero matapang na desisyon na magpatuloy, magsimula at muling sumubok. Dahil hindi mo kailangan ng perpektong self-esteem para umusad. Ang kailangan mo lang ay tigilan ang pagiging sariling kaaway. Ibigay mo sa sarili mo ang uri ng suporta na hinihintay mong marinig dahil ikaw mismo ang pinakakailangang makarinig nito. At kapag ganito mo sinimulan ang araw mo, hindi mo na kailangang hintayin ang mundo para sabihing okay ka. Dahil sinabi mo na ito sa sarili mo at yun ng lahat ng pagkakaiba. Ang sandali sa pagitan ng paggising at paggawa. May sandali, isang marupok pero makapangyarihang sandali na umiiral sa pagitan ng paggising at paggawa. Tahimik ito, payapa, hindi pa naaabot ng mundo at sa espasyong iyon. Bago pumasok ang lahat ng kaguluhan, may pagkakataon kang alalahanin kung sino ka at sino ang gusto mong maging. Pero karamihan sa atin, hindi natin pinoprotektahan ang sandaling iyon. Ibinibigay natin ito agad-agad nang hindi namamalayan sa isang screen. Ang maliit na aparatong nasa tabi ng kama mo ay hindi inosente. Isa itong direktang linya sa ingay ng mundo. Mga mensahe, notifikasyon, opinyon, inaasahan. I-scroll mo lang at bigla na lang, hindi mo na naiisip ang sarili mong mga ideya. Tumutugon ka na lang sa buhay ng iba, sa pagmamadali ng iba, sa drama ng iba, bago ka pa man makahinga ng may layunin sa unang sandali ng araw mo. Pag-angkin muli ng iyong kalayaan mula sa digital na mundo. Binala na tayo ng mga Stoic tungkol sa ganitong bitag, ang panganib ng pagpapakontrol sa ating panloob na buhay ng mga panlabas na impluensya. Sabi ni Epictetus, ang kalayaan ang tanging layunin na karapat-dapat sa buhay. Nakakamit ito sa pamamagitan ng hindi pagbibigay halaga sa mga bagay na wala sa ating kontrol. At ano pa bang mas hindi mo kontrolado kundi ang kaguluhan ng digital na mundo bago pa sumikat ang araw? Kapag agad mong kinukuha ang telepono mo pagkagising, isinusuko mo ang sarili mong kalayaan. Hinahayaan mong ang mga headline, feed, at pangangailangan ng ibang tao ang magtakda ng tono ng araw mo bago mo pa man alalahanin ang sarili mo. Nauunawaan ni Carl Jung ang epekto ng mga kilos na hindi natin namamalayan. Sabi niya,
Hanggat hindi mo ginagawang mulat ang hindi mo namamalayan, ito ang magdidikta sa buhay mo at tatawagin mo itong kapalaran. At yan mismo ang nangyayari kapag automatic mong kinukuha ang telepono mo tuwing umaga. Hindi ka pumipili, pinapatakbo ka ng isang programa. At yang programang yan ang humihigop sa enerhiya mo, palayo sa presensya, palayo sa kalinawan, palayo sa sarili mo. Ito ang simpleng katotohanan. Ang atensyon mo ay ang buhay mo. Kung saan napupunta ang atensyon mo, doon sumusunod ang enerhiya mo. At kung unang bagay sa umaga ay ibinibigay mo agad ang atensyon na yan, sinisimulan mo ang araw sa reaksyon imbes na direksyon. Sabi ni Plato, ang unang at pinakamagandang tagumpay ay ang mapagtagumpayan ang sarili. Hindi mo mapagtatagumpayan ang sarili mo sa pagkontrol ng bawat detalye ng araw mo. Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pagmaster ng maliliit na sandaling humuhubog sa kilos mo, tulad ng ginagawa mo at hindi mo ginagawa pagkapag-ising mo, ang mapaimpluwensyang sandali ng umaga sa utak. Pag-usapan natin ang psikolohiya. Ang utak mo ay sobrang bukas sa impluwensya sa unang 20 hanggang 30 minuto pagkatapos mong magising. Doon bukas na bukas ang iyong subconscious. Isang sandali ito ng kahinaan, pero gayon din ng potensyal. Mahalaga kung ano ang ipinapakain mo rito. Kapag sinimulan mo ang araw sa kaguluhan, bumubuhos agad ang stress chemicals sa katawan mo. Pero kung sisimulan mo ito sa katahimikan, paghinga, paggalaw, katahimikan, nagsisimula kang may kapayapaan. At ang kapayapaang yan ang nagsisilbing panangga laban sa kahit anong ibato ng araw sa iyo. Naniniwala si Socrates na ang pagkilala sa sarili ang pundasyon ng magandang buhay. At kailan pa ba mas tamang kumonekta sa sarili kundi sa oras na hindi ka pa naaabot ng mga hinihingi ng mundo? Sagrado ang oras na yan, hindi sa relihiyosong paraan kundi sa makatao. Sagrado dahil ito. Sagrado dahil may pagkakataon ka pang pumili kung sino ang gusto mong maging, imbes na basta na lang umayon sa kung anong gusto ng mundo para sa'yo. Kaya ito ang hamon. Ilayo mo ang telepono mo ngayong gabi. Mas mabuti pa, iwan mo sa ibang kwarto. Bumili ka ng mumurahing alarm clock kung kailangan. Pagkagising mo bukas, bigyan mo ang sarili mo ng 20 hanggang 30 minuto ng wala. Walang alert, walang pag-scroll, walang boses mula sa labas. Huminga ka lang, mag-isip, maging ikaw, maglakad ng dahan-dahan, mag-inat, uminom ng tubig, buksan ang bintana, isulat mo ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Hayaan mong gumala ang isipan mo, hayaang dumating ang kaluluwa mo. Dahil hindi ka ginawa para simulan ang araw sa gulo, ginawa ka para pamunuan ito ng may layunin, gawin, hindi hintayin. Tinuro ni Aristotle na tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa. At kung ang unang ginagawa mo araw-araw ay ang isuko ang isip mo sa distraction, magiging default na yan. Pero kung ang una mong ginagawa ay ang bumalik sa sarili mo, hindi bilang reaksyon, kundi bilang ritual, ang presensya ang nagiging kapangyarihan mo. May kakaiba sa umaga na parang pinapabigat ang lahat, maging ang pinakamaliit na gawain, tumayo, magbihis, gumalaw, parang bundok. Doon maraming tao na stuck. Akala natin kailangan munang ma-inspire bago tayo kumilos. Pero ang totoo, ang motivation ay kadalasang huli sa dumadating. Ang tunay na nagpapasimula sa iyo ay galaw, hindi inspirasyon. Mas totoo ang katawan mo kaysa sa isip mo. Habang abala pa ang isip mo sa pagdahilan, handa na ang katawan mong kumilos. Ang isip mo ang naghahanap ng ginhawa, pero ang katawan mo naghahanap ng ritmo, daloy, hininga. At kapag binigyan mo ito kahit 10 minuto ng sinadyang paggalaw, may nangyayaring pagbabago. Gumagaan ang pakiramdam mo, tumataas ang enerhiya mo,
Gumaganda ang pananaw mo. Bakit? Dahil nililinaw ng kilos ang ulap sa isipan, ang birtud ng paggalaw. Naniniwala ang mga Stoic na dapat tayong kumilos ayon sa kalikasan. At ano pa bang mas likas kaysa sa pagkilos tuwing umaga? Sabi ni Seneca, ang batong hiyas ay hindi mapapakinang kung walang gasgas, gaya rin ng tao na hindi mahuhubog kung walang pagsubok. Minsan, ang pagsubok na yon ay ang pagpukaw ng sarili mula sa antok at pagpabilis ng daloy ng dugo. Hindi mo kailangang tumakbo ng 5 milya. Hindi mo kailangan ang buong exercise plan. Kailangan mo lang ay isang senyales sa utak mo. Hindi tayo magtatago ngayon. Haharapin natin ito. Binigyang diin din ni Carl Jung ang pagkakaisa ng katawan at kaisipan na hindi sila magkahiwalay kundi magkaugnay. Kapag ginagalaw mo ang katawan mo, binubuhay mo ang mga bahagi ng isip mo na karaniwang natutulog. Kaya gumagaan ang anxiety pagkatapos maglakad. Kaya may inspirasyong dumadating habang nakaunat. Nagsisimulang tumugma ang mga iniisip mo kapag ang katawan mo ay tumitigil sa pag-upo lang. Hindi ito tungkol sa pagpapakahirap. Ito ay tungkol sa muling pagkakaugnay. Sabi ni Plato, dapat balanse ang isip at katawan. Dahil kung hindi, wala sa dalawa ang gagana ng maayos. Karamihan sa atin, hindi balanse. Sobra tayong nag-iisip. Kulang sa kilos. Nauubos tayo sa sarili nating mga iniisip buong araw. Tapos magtataka tayo kung bakit parang walang nangyayari. Pero ang katawan, isa itong pintuan. Kapag ginising mo ito, kahit saglit lang, nabubuksan mo ang momentum. Ang pagiging handa linawin natin. Hindi ito tungkol sa pagod na pagod ka sa umaga. Ito ay tungkol sa pagpili ng presensya kaysa pagiging pasibo. Kapag nag-inat ka, naglakad, gumawa ng light yoga, o huminga lang ng malalim sa bintana, pinapaalala mo sa sarili mo, andito ako, gumagalaw ako. Hindi ako naghihintay na maging handa, hinuhubog ko ang sarili kong maging handa. Dito papasok ang karunungan ni Aristotle. Tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa. Kaya ang kahusayan ay hindi isang kilos, kundi isang ugali. Ang 10 minutong paggalaw na ginagawa mo ng palagian ay hindi lang nagpapaganda ng kalusugan. Nagbibigay ito ng respeto sa sarili. Dahil nagpapakita ka, hindi lang sa ideya, kundi sa katawan mo mismo. Nagsalita rin si Socrates tungkol sa armonya, ang pagkakahanay ng kaluluwa at katawan. Para sa kanya, ang pangangalaga sa katawan ay hindi para sa pagpapaganda, kundi bilang birtud. Kapag inaalagaan mo ang katawan mo, hinuhubog mo rin ang pagkatao mo. At sa araw-araw na mga kilos, yung simple at nauulit, hinuhulma mo kung sino ka talaga. Kaya ito ang galaw mo. Bukas ng umaga, huwag mong hintayin, huwag mo nang pag-isipan. Pagkagising mo, gumalaw ka agad ng 10 minuto. Iikot mo ang balikat mo, maglakad sa labas, tumapat sa sinag ng araw, at huminga na parang mahalaga. Dahil mahalaga nga, ang enerhiya mo ay hindi misteryo. Hindi ito nakakandado sa lihim na formula. Ito ay hinuhubog ng dahan-dahan at tuloy-tuloy sa pamamagitan ng pagkilos. At habang mas maaga kang magsimula, mas mabilis itong lumalago. Hindi mo kailangan ng motivation. Kailangan mo ng kilos. Karamihan sa tao, hindi ito naiintindihan. Pero ang relasyon mo sa sarili mo ay nakabatay sa parehong pundasyon ng kahit anong relasyon, tiwala. At gaya ng kahit anong relasyon, sa tuwing nangangako ka pero hindi mo tinutupad, may nababasag. Minsan, halos hindi mo mapapansin. Sinasabi mong gigising ka ng maaga o maglalakad, o hindi mo nahahawak ng telepono sa unang oras ng umaga, pero hindi mo ginagawa. At kapag ilang beses mo pa itong inulit, unti-unti nang nawawala ng halaga ang mga salita mo, kahit para sa sarili mo. Ang tahimik na kumpiyansa ng pagtupad. Hindi sapat ang pag-uusap tungkol sa kung gaano kalalim ang epekto nito sa kumpiyansa mo.
Hindi ang maingay o palabas na kumpiyansa, kundi yung tahimik na paniniwala sa sarili na nagsasabing, kapag sinabi kong gagawin ko, ginagawa ko. Yan ang uri ng kumpiyansa na kayang baguhin ang lahat. At ang totoo, hindi kailangan ng malalaking pagbabago para maitaguyod ito. Hindi mo kailangang maging ibang tao sa isang iglap. Kailangan mo lang ng isang munting pangako at ang tapang na tuparin ito. Mas naunawaan ito ng mga Stoic kaysa sa iba. Sabi ni Epictetus, una mong sabihin sa sarili mo kung ano ang nais mong maging at saka gawin kung ano ang kinakailangan. Simple, direkta, walang paligoy-ligoy. Hindi siya tumutukoy sa engrandeng plano o perpektong rutina. Tinutukoy niya ang integridad, ang pagiging taong tumutugma ang kilos sa kanyang mga salita. At nagsisimula yan sa maliliit na bagay. Naniniwala si Plato na ang pagkakaroon ng harmoniya sa kaluluwa ay bunga ng pagkakapareho ng isip at kilos. Ibig sabihin, kapag natutupad mo ang kahit isang pangako sa isang araw, nagkakaroon ka ng panloob na pagkakaayon. Hindi ka na parang watak-watak. Mas sigurado ka. Hindi ka na parang may dalawang buhay, isang gumagawa ng plano at isang laging nagpapaliban. Hindi ito kailangang maging komplikado. Maaring kasing simple lang ng pag-inom ng isang basong tubig pagkagising, o paglabas sa labas para lang huminga ng isang minuto, o pag-aayos ng kama bago mo tingnan ang iyong telepono. Hindi ganon kahalaga ang mismong gawain, kundi ang mensaheng dala nito. Sinabi kong gagawin ko ito at ginawa ko. Ang mensaheng iyan ay nagiging pagkakakilanlan. At kapag ang pagkakakilanlan ay nakaugat sa tiwala, mahirap na itong maalis. Minsang sinabi ni Socrates, para makilala mo ang sarili mo, mag-isip ka para sa sarili mo. Ang pagpili ng isang pangako tuwing umaga ay isang paraan ng paggawa nito. Isa itong deklarasyon. Ito ang mahalaga sa akin ngayon at igagalang ko ito. Hindi dahil may nanonood, hindi dahil bahagi ito ng trend sa pagiging produktibo, kundi dahil ito ang paraan para muling buuin ang tiwala sa sarili. Isang tahimik na pagkilos bawat araw mula sa pakikipagtawaran tungo sa likas na gawain. At heto ang nangyayari kapag palagian mong tinutupad ang pangakong iyon. Hindi mo na kailangan ng motibasyon. Hindi mo na kinakausap ang sarili mo para kumbinsihin ka. Nagiging tao ka na lang na tumutupad. At yung bersyon mong yon, doon nanggagaling ang lakas mo. Doon ipinapanganak ang disiplina. Kaya subukan mo ito. Bukas ng umaga, pumili ng isang simpleng bagay, isang pangako, tuparin mo, gawin mo ulit kinabukasan, at ulit pa. Hayaan mong maging sobrang simple na imposibleng mabigo, at sobrang paulit-ulit na maging bahagi na ito ng pagkatao mo. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa pamamagitan ng pressure, kundi sa paggalang sa sarili, hindi sa paggawa ng lahat, kundi sa pagtupad sa isang bagay at pagtupad ng buong husay. Ang labanan, tuwing umaga, ang iyong atensyon. May tahimik na digmaan tuwing umaga at ang larangan ng labanan, ang iyong atensyon. Sa mismong sandaling magising ka, hinahatak na ito ng mundo. Mga notifikasyon, balita, mensahe, schedule ng iba, buhay ng iba, ingay ng iba, at karamihan sa mga tao nang hindi iniisip, basta na lang sumusuko. Nagsisimulang kumonsumo bago pa man huminga. Binubuksan ang cellphone bago pa man lubusang idilat ang mga mata. At unti-unti, nalilimutan na nila kung ano ang tunog ng sarili nilang kaisipan. Pero paano kung gumawa ka ng kakaiba? Paano kung tumigil ka sa pagbibigay ng atensyon mo na parang wala itong halaga at simulan mo itong ituring na mahalaga? Paano kung sa halip na simulan ang araw bilang taga-konsumo, simulan mo ito bilang tagalikha? Hindi mo kailangang magsulat ng nobela sa pagsikat ng araw. Hindi mo kailangang magpinta ng obra
o magdisenyo ng susunod na malaking bagay. Kailangan mo lang lumikha ng isang bagay na iyo. Isang pangungusap sa journal, isang ideyang isinusulat sa kwaderno, isang intensyong binibigkas sa katahimikan ng iyong silid. Hindi lang ito pagpapahayag ng sarili, ito ay pamumuno sa sarili. Lumikha bago kumonsumo, malalim ang pagkaunawa ng mga Stoic dito. Si Marcus Aurelius na namuno ng isang imperyo at naglalaan pa rin ng oras para magsulat tuwing umaga, ay naniniwala na dapat nating ituon ang bawat minuto tulad ng isang Romano sa paggawa ng nasa harap natin ng may eksaktong at tunay na kaseryosohan. Kasama rito ang unang minuto ng paggising. Sa halip na lumutang sa pagkaabala, hinikayat niya ang presensya, at ang paglikha ay isang paraan upang maangkla ang sarili sa presensyang iyon. Para kay Carl Jung, ang paglikha ay mahalagang bahagi ng individuation, ang proseso ng pagiging tunay na sarili. Aniya, ang malikhaing isipan ay naglalaro sa mga bagay na mahal nito. At ang tanging paraan para maabot ang malikhaing bahagi ng sarili ay ang bigyan ito ng espasyo. Hindi basta-basta nangyayari ang espasyong iyon. Kailangan mo itong bantayan, lalo na sa umaga, kung kailan hilaw pa ang iyong isipan at hindi pa naaapektuhan ng mundo ang iyong enerhiya. Tinukoy ni Aristotle ang pagkakaiba ng pasibong pamumuhay at aktibong pamumuhay. Ang reaksyonaryong buhay ay pasibo. Naghihintay lang ng sasabihin sa kanya kung ano ang iisipin, ano ang dapat alalahanin, ano ang dapat habulin. Pero ang malikhaing pamumuhay, aktibo iyon, may pagpili, may layunin, at hindi mo kailangan ng engranding hakbang para simulan ito. Kailangan mo lang ng ilang minutong tahimik para lumikha ng isang bagay, anumang bagay na nagpapakita kung sino ka. Isipin mo kung paano sinisimulan ng karamihan ang araw. Inaabot ang telepono, nag-i-scroll ng daan-daang larawan ng buhay ng iba, emosyon ng iba, kwento ng iba. Tapos magtataka kung bakit sila overwhelmed o parang nahuhuli na kahit hindi pa nga umiinom ng kape. Pero kapag lumikha ka muna bago kumonsumo, binabaligtad mo ang istorya. Pinipili mong simulan ang araw sa sarili mong mga panuntunan. Pinipili mo ang kalinawan kaysa paghahambing. Minsang sinabi ni Plato, ang simula ay ang pinakamahalagang bahagi ng anumang gawain. Hindi lang siya tumutukoy sa mga gawain, tinutukoy niya ang gawain ng kaluluwa. Kung paano ka magsimula ay nakaapekto sa kung paano mo makikita ang kabuuan. At kapag sinimulan mo ang araw sa pamamagitan ng koneksyon sa sarili, sa paglikha, imbes na pagkonsumo, lumalabas ka sa mundo na may mas malinaw na direksyon, mas kalmadong kalooban, at mas matibay na paninindigan. Ang paanyaya, lumikha bago kumonsumo. Kaya heto ang paanyaya, bukas ng umaga, pigilan mo ang sarili sa pag-abot ng telepono. Iwan mo ito na nakatalikod sa lugar na hindi mo agad maaabot. At bago ka bumuka sa ingay ng mundo, buksan mo muna ang sarili mo. Magsulat ng isang kaisipan, banggitin ang isang layunin, gumuhit ng kahit anong ideya. Kahit mukhang walang kwenta, hindi ito kailangang malalim, makabuluhan o pulido. Ang mahalaga, iyo ito. Naniniwala si Socrates na ang buhay na hindi sinusuri ay hindi sulit ipamuhay. Ang paglikha, kahit sa pinakamaliit na paraan, ay isang uri ng pagsusuri, isang eksplorasyon. Isa itong paraan ng muling pagkilala sa kung sino ka sa likod ng lahat ng distractions. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa presensya. Tungkol ito sa pagpili na hubugin ang araw mo, imbes na hayaang hubugin ka nito. At habang mas madalas kang lumikha, kahit kaunti, mas naalala mong hindi ka narito para habulin ang mundo. Perpeksyon, isang patibong na mukhang mataas na pamantayan. May isang tinig na laging lumilitaw tuwing gusto mong magsimula ng isang bagong bagay, isang makabuluhang bagay. Mahina,
mapanghikayat at tila makatwiran. Sinasabi nitong, hintayin mo munang maging handa ka o magplano pa tayo ng kaunti o yung klasikong, kailangan muna itong maging perpekto. Pakiramdam mo'y ligtas ka sa boses na yan. Pero ang totoo, hindi ito nakakatulong para ka lumago. Pinipigilan ka lang nitong gumalaw. Ang perpeksyon ay isang patibong na nakabihis bilang mataas na pamantayan. Pero sa totoo lang, ito ay takot lamang na nagkukubli. Hindi kailanman inintindi ng mga Stoic ang perpektong kondisyon. Alam nilang ang buhay ay hindi laging patas at kadalasan ay hindi inaasahan. Kaya nakatuon sila sa kung ano ang laging nasa kontrol mo, ang susunod mong hakbang. Sabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong pilosopiya, isabuhay mo ito. Ibig sabihin, tigilan ang puro salita tungkol sa balak mong gawin at simulan mo na lang. Kahit hilaw, kahit maliit, kahit alanganin, nasa pagkilos ang tunay na kapangyarihan. Minsang sinabi ni Carl Jung, ikaw ay kung ano ang ginagawa mo, hindi kung ano ang sinasabi mong gagawin mo. At mas lalong tumatama ang salitang ito habang inuulit mo ito sa isip. Dahil karamihan sa atin ay naghihintay ng perpektong sandali, isang biglaang linaw, motibasyon o katiyakan na kadalasan ay hindi naman dumarating. Pero ang kumpiyansa ay hindi nauuna sa pagkilos. Ito ay bunga ng pagkilos. Nabubuo ang tiwala sa sarili sa pagtupad, hindi sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa kahit papaano. Naniniwala si Plato na ang pagkilos ang humuhubog sa pagkatao, hindi ang teorya, hindi ang intensyon, kundi ang mismong kilos. At hindi ito kailangang malaki o kakaiba. Kailangan lang itong maging tuloy-tuloy. Isipin mo ang isang bola sa isang field, hindi mo kailangang makagoal sa bawat tira. Kailangan mo lang itong itulak paabante, pulgada kada pulgada, hakbang kada hakbang. Ang paggalaw na iyan kapag inuulit araw-araw ay lumilikha ng momentum. At ang momentum, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Momentum laban sa motibasyon. Ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang momentum kaysa motibasyon ay simple lang. Ang motibasyon ay emosyonal, dumarating at nawawala, nakabase sa nararamdaman mo. Ang momentum ay behavioral, nabubuo sa pamamagitan ng ginagawa mo, kahit ayaw mo, kahit pagod ka. Sabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa, kaya't ang kahusayan ay hindi isang gawain, kundi isang gawi. Kaya ano ang gawi mo? Ano ang isang bagay na ginagawa mo araw-araw na nagtutulak sa pagkatao mo pasulong? Hindi ito kailangang bongga. Maaring ito ay pagsusulat ng isang talata o pag-inom ng isang basong tubig bago uminom ng kape. Maaring ito ay pagtanggi sa isang bagay na hindi naman kailangan. Ang maliliit na galaw na, yan, yung madaling balewalain. Sila talaga ang bumubuo ng tibay ng loob, linaw ng isipan, at tiwala sa sarili sa paglipas ng panahon. Itinuro ni Socrates na ang landas tungo sa makabuluhang buhay ay hindi sa pamamagitan ng engrandeng kilos, kundi sa disiplinado, araw-araw na pagsuri sa sarili at pagkilos. Hindi siya nag-alala kung madapa ka. Ang mahalaga ay hindi mo tinatanggihan ang pagsubok. Kaya heto ang hamon. Pumili ka ng sarili mong habit to move the ball. Isa lang, gawin mo ito araw-araw. Huwag kang maghintay ng tamang panahon. Huwag kang maghintay ng perpektong kalagayan. Huwag mo itong pag-isipan ng sobra. Basta humarap ka at gawin mo. Kahit magulo, kahit pagod ka, kahit may pag-aalinlangan. Ang munting hakbang na yan ay patunay na hindi ka pa sumusuko. At habang lumilipas ang panahon, ang mga munting hakbang na yan ay nagsasama-sama, nagiging pagkakakilanlan, nagiging momentum, nagiging tahimik na puwersang nagtutulak sa iyo pasulong, lalo na kapag nawawala ang motibasyon, pagkakakilanlan, binubuo sandali kada sandali.
may isang uri ng ilusyon na madaling paniwalaan, ang paniniwalang ang taong gusto nating maging ay nasa malayong hinaharap pa, na kapag nakuha na natin ang pinapangarap na trabaho, na ayos na ang schedule o ayos na tayo, saka pa lang tayo magiging yung bersyon ng sarili nating ini-imagine. Pero hindi ganun gumagana ang totoong buhay. Ang pagkakakilanlan ay hindi basta-basta lumilitaw sa isang araw. Ito'y unti-unting hinuhubog, tahimik, sandali kada sandali, lalo na kapag walang nanonood, lalo na tuwing umaga, bago dumating ang ingay, bago may hingi ng mundo mula sa'yo. Araw-araw, bumoboto ka para sa taong gusto mong maging. At ang mga boto na diyan ay hindi laging nagmumula sa malalaking deklarasyon o mga sandaling puno ng tagumpay. Dumadating sila sa mga maliliit, tahimik na pagpili na ginagawa mo araw-araw. Kung babangon ka ba agad pag tumunog ang alarm o mag-snooze ka pa? Kung sisimulan mo ba ang araw mo na may layunin o magpapadala ka na lang sa agos? Kung kikilos ka ba ng may linaw o mananatili ka sa lumang gawi ng kahapon? Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, sa mga simpleng desisyon na tila karaniwan pero hindi. Pag-aangkin sa iyong isipan malalim ang pagkaunawa ni Marcus Aurelius, ang stoic na emperador. Tungkol dito, isinulat niya, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Nabubuo ang lakas na iyon sa unang ilang sandali ng umaga. Kapag inaangkin mo muli ang iyong isipan mula sa mga sagabal at ibinabalik ang sarili mo sa kung sino talaga ang gusto mong maging, hindi kung sino ang sinusubukang gawin sa iyo ng mundo. Ang prosesong ito ay tinatawag ni Carl Jung na integration, ang pagsasanib ng iyong mga mulat na hangarin at mga dimalay na gawi. Naniniwala siya na ang pagiging buo ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa pag-aangkin, ang pananagutan sa mga pagpiling humuhubog sa iyong pagkatao. Ibig sabihin, hindi mo kailangang hintayin ang linaw, ikaw mismo ang lumilikha nito sa pamamagitan ng pagkilos na nakaayon sa uri ng taong gusto mong maging. Sabi ni Socrates, ang kaluluwa ay kulay ng iniisip nito. At ang mga kaisipang pinapapasok mo sa isipan mo sa unang oras ng araw, kung paano mo iniisip ang sarili mo, ang araw mo, ang layunin mo, ang mga kaisipang ito ang nagtatakda ng tono ng buong buhay mo. Kaya kapag sinimulan mo ang araw mo na walang pagninilay, walang kamalayan, nilalagay mo sa panganib na maging isang pasibong karakter sa sarili mong kwento. Ngunit kapag sinimulan mo ito ng may layunin, kahit isang malalim na hininga lang at isang mulat na pasya na kumilos, lumilipat ka mula sa pagiging reaktibo patungo sa pagiging sinadya, ang plano para sa kaayusan ng loob. Naniniwala si Plato na ang susi sa makatarungang buhay ay kaayusan, hindi lang sa mundo kundi sa loob ng kaluluwa. At ang ganitong kaayusan sa kalooban ay hindi basta-basta nangyayari. Ito ay bunga ng disiplina, ng estruktura, ng pagpiling unahin kung ano ang mahalaga bago pa pumasok ang mga sagabal. Kung paano mo ginugugol ang iyong umaga ay siyang plano para sa kung paano mo bubuuin ang kaayusang iyon. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ng bawat detalye. Ito ay tungkol sa pagkakaugat sa kung ano ang totoo bago magsimula ang kaguluhan. Itinuro ni Aristotle na ang pagkatao ay hinuhubog sa pamamagitan ng gawi. Hindi sa pag-asa, hindi sa matataas na pangarap, kundi sa paulit-ulit na pagsasanay. At ang mga gawi ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit. Kaya kung sinisimulan mo ang bawat araw na nagmamadali, nagre-react o nawawala sa sarili, pinapatibay mo ang pagkakakilanlan ng isang taong hinihintay na lamang ang takbo ng buhay. Pero kung sisimulan mo ito sa pagninilay, paggalaw, kaliwanagan, o kahit isang maliit na disiplinadong kilos,
Sinasabi mo sa isipan mo, ito na tayo ngayon. Ang tanong, tuwing umaga. Kaya ito ang hamon. At simple lang ito, pero hindi madali. Bukas ng umaga, bago mo kunin ang telepono mo, bago mo tingnan ang oras, bago ka mag-scroll o magmadali o magpagambala, magtanong ka ng isang bagay. Anong klaseng tao ang gusto kong maging ngayon? Tanungin mo ito ng marahan, taos puso. At pagkatapos, gawin mo ang isang kilos, gaano man kaliit, na nakaayon sa sagot mo. Maaring ito ay pagtayo ng tuwid. Maaring ito ay pagsulat ng isang pangungusap sa journal. Maaring ito ay simpleng pag-upo sa katahimikan at paghinga. Hindi ito kailangang maging dramatiko. Ang mahalaga ay may layunin. Dahil ang pagkakakilanlan ay hindi hinuhubog sa mga malalaking makinang na sandali. Ito ay pinapanday sa mga tahimik, di nakikita ang espasyo. Bago magising ang mundo, bago pumasok ang pressure, bago magsimula ang performance, ang taong gusto mong maging ay hindi naghihintay sa malayong kinabukasan. Hinuhubog siya ng ginagawa mo kinabukasan ng umaga, sa katahimikan, sa kawalan ng ingay, sa pinakamaliit na pagpiling, walang ibang nakakakita. Maraming salamat sa iyong presensya, sa pagharap, at sa pagiging bahagi ng Stoic. Kung tumimo ito sa iyo, may isa pang video sa screen mo ngayon na mas magdadala pa sa iyo sa mas malalim na paglalakbay. Hanggang sa muli, patuloy kang bumangon ng may layunin at tandaan, maaaring maingay ang mundo, pero ang umaga mo ay iyo.